Leo, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titignan natin kung anong energies for you ngayong full moon in Capricorn sa July 11, 2025 at 4:36 a.m. Philippine time. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay. So for you, Leo, especially mga Leo rising, so itong full moon in Capricorn is happening in your 6th house of your health, yung inyong daily routine, your work, yung inyong well-being, service of others. So some of you, maaring merong matatapos na project or project nyo sa trabaho. Yung iba naman, maaring meron kayong matatapos na health routine. So, for example, sabi ng doktor mo, ay inumin mo ang gamot na ito sa loob ng 3 buwan. Ayan, so natapos mo na. Iba naman, meron kang goal sa iyong health na na-accomplish mo na. So, example, meron kang goal na makapagbawas ng timbang. Yan, bawa 10 kilos in 2 months or 3 months. So, ayan, nakapagbawas ka na ng timbang. So, anything na ginol mo a few months ago na you are now accomplishing it. Maaari ring merong bagong opportunities for you sa trabaho. And some of you, pwedeng meron kayong ili-let go na responsibility, no? Pwedeng kayo ay malilipat sa ibang department. So, may ili-let go na kayo na dati yung responsibility sa department na yon para lumipat sa iba. So, this is, yung iba sa inyo, pwedeng nasa process kayo na parang nahihirapan kayong mag-let go. Lalo na kung nakasanayan nyo na yung isang bagay. Pwede ring may fears, no? May takot na baka hindi ito makabuti sa'yo. For example, lilipat ka ng department, naisip mo na baka hindi ka maging masaya sa bagong department na yan, or lilipat ka ng work, naisip mo na baka hindi ka maging masaya sa bagong trabaho na yan. But, this is the time for you to explore new options, no, or new possibilities or new sources of income dahil meron tong positive aspect sa iyong second house, which is nandito si Mars. Mars is about taking action, initiative, exciting new beginnings. Maaring meron kang bagong trabaho na mas magbibigay sa iyo ng financial stability. And your 12th house is about your subconscious, your mga pag-aalala, no? So, pwedeng yung minsan kasi yung pag-aalala natin, nasa isip na lang natin yon, or overthink na lang natin yung mga bagay-bagay, no? So, this is a time for you to focus on your goals. Ano ba yung gusto mong ma-achieve in terms of your career, yung trabaho mo, yung health mo, kalusugan mo, kung paano mo ma-organize yung sarili mo ngayon, yung life mo. Kasi kung hindi mo yun iisipin or hindi mo iso-sort out yun, maghahalo-halo lang yun sa isip mo hanggang sa wala ka namang matatapos or wala ka ma-accomplish. So, think about the things na gusto mong ayusin sa sarili mo, sa buhay mo, at i-organize mo siya ng maayos para mas makapag-focus ka sa goals mo. What is the energy of the 6th house? The Knight of Cups and the 9 of Swords. So, there's someone na nagbibigay sa'yo ng comfort ngayon. This can be your romantic partner or your best friend or someone na nakakaintindi sa'yo sa pinagdadaanan mo. Especially if meron ka talagang major changes na gagawin sa daily routine mo. Yung mga nakasanayan mo na trabaho or yung routine mo sa araw-araw. Someone is giving you comfort. And also, pwedeng may decision making ka rin dito kasi iniisip mo, kukunin mo ba yung opportunity, yung offer na yan, or wag na, palalagpasin mo ba? Oo.
The Empress, you're very creative, no? Marami kang ideas na pwede mong isakatuparan ngayon or gawa ng action. Ang nakikita ko lang kasi rito is medyo ah, parang meron kang inhibitions, yung parang may pumipigil talaga sa'yo. Oo. Yung fear of failure, 'di ba? Lahat naman na tayo merong fear of failure na lalo na kung something drastic or kumbaga malaking pagbabago yung gusto natin subukan or medyo risky na natatakot tayo sa failure na baka hindi maging successful tapos sayang lang yung effort. Gano'n naman talaga sa buhay. Kailangan rin nagte-take tayo ng risk. Kasi we'll never know, no? Kung yung pag-take ng risk na yon, yun pala yung completely babago sa buhay natin. 360, 'di ba? So, you have to clear your mind, no? Maaring magkakaroon ka ng isolation, yung tipong iiwas ka muna sa ah, paghingi ng opinion sa ibang tao or pakikipag-usap sa iba regarding sa mga pagdidesisyonan mo sa buhay para makapag-come up ka ng better solution. With the Ten of Swords here, this is ending a difficult situation, pwedeng source of income mo, trabaho, or anything na nakakapagpa-stress sa'yo. And with the King of Cups energy, this is giving you um, more compassion sa sarili mo. Maaring i-align mo yung source of income mo or yung values mo sa kung saan ka mas masaya. Example, yung trabaho mo, kung saan ka mas nagiging masaya, mas nagiging peaceful, no, at peace, yun yung ipo-pursue mo. Kesa naman sa malaki nga yung kinikita mo, pero stress ka naman at wala ka ng oras sa sarili mo. So, kumbaga, ibabalance mo yon yung ganong aspeto sa buhay mo. And I feel like there is someone talaga na nagbibigay rin sa'yo ng ideas or ng support, can be emotional support, na nandyan para sa'yo. Unleash your kindest self. Yes, be kind to yourself. So, yung mga times na masyadong, you're becoming too hard on yourself, na masyado kang maraming pinapagawa sa sarili mo na, oy self, dapat magawa mo to, ma-accomplish mo to, maabot mo to, makuha mo to. So, kumbaga, ikaw rin mismo nagpabigay ng pressure sa sarili mo. 'Di ba? So, it's time to, be gentler sa sarili mo. Be kind to yourself. It's time to take action. Yes. Do it now. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na time to take action, whatever that is that you want to try, you want to experience, do it. It's time. It's time to take that action. Okay, so that is your reading, Leo. Thank you so much. See you again.